Samahan si Pastor Gilbert Abella sa programang Asin at Ilaw. Susunod na dito lamang sa Cool 97.5. Cool 97.5. Cool. Inihahandog ng Church of Christ at Vines ang programang Asin at Ilaw. Tuwing Sabado, alas 6:30 ng umaga, dito lamang sa Cool 97.5. Okay, magandang umaga mga giliw po naming mga tagapakinig at mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po sa napakagandang umaga na pinagkaloob sa atin ng ating buhay na Diyos, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. Kamusta po kayo? Welcome po dito po sa Asin at Ilaw, dito po sa Cool 97.5 DWLY FM, your maximum Christian music authority. Salamat po sa Panginoon dahil meron na naman po tayong panibagong lakas at buhay na siyang gagamitin na naman po natin, na ito po ay naasahan ng Panginoon para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kaharian, para sa kanyang kaluwalhatian. Kamusta po kayo sa mga tahanan po na nandyan po na nakaantabay po sa inyong talapihitan dito po sa ating Asin at Ilaw sa Cool 97.5 DWI FM. So, good morning mga kapatid. Patuloy na tayo po ay magbubulay-bulay na naman ng salita ng Panginoon sa umagang ito, na nawa ang mga mapapag-usapan po natin at mga mapapakinggan po natin ay tunay na nawa ito po ay magbigay po sa atin ng karagdagang kaalaman at karagdagang pagpapaalala sa bawat buhay isa po sa atin na siyang nais ng Panginoon tungkol po sa kanyang salita, at dapat tupdin, sundin, gawin at ibalik sa kanya ang kapurihan. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan ka sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang liwanag ng araw, liwanag ng umaga at pagkakataon para po sa amin na kami po ay mamuhay muli po Panginoon ng may pag-asa, mamuhay Panginoon na muli para tanggapin ang pagpapala, mamuhay muli po Panginoon para gawin ang mga inaasahan mo sa buhay po namin, at sundin Panginoon ang mga palatuntunan mo Panginoon sa bawat buhay po namin, at ibalik Panginoon sa iyo ang pinakamatamis na pagpapasalamat at kapurihan. Sa oras ito Panginoon, panalangin po namin kung ano man po Panginoon ang mga nagawa po namin mga pagkakasala. Panalangin po namin O Diyos na nawa kami po ay patawarin mo upang kami po ay patuloy na maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Salamat Panginoon sa iyong biyaya Panginoon, na dahil po rito ay tunay na lagi po naming nararanasan at natatanggap po Panginoon ang ganap at tiyak na kapatawaran sa mga nagawa po naming mga pagkukulang. Sa oras ito po Panginoon, panalangin po namin ang mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Nawa O Diyos, ito po ay maging kapakinabangan ng paglago ng aming buhay espiritual
espiritual at panalangin po namin na naway dulutan mo ang bawat isa po sa amin ng sapat na karunungan, sapat na pagkaintindi upang sa magkagayon ay maunawaan po namin ng mababaw at maintindihan po namin ito po, Panginoon, ng malinaw upang, Panginoon, ito po ay may pasok po namin sa aming mga puso at isip at higit sa lahat, ito po, Panginoon, ay may pamuhay po namin sang-ayon sa iyong kalooban. Numasa po kami na ang Banal na Santong Espiritu ang papatnubay sa bawat isa po sa amin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ang pag-uusapan po natin, make the most of your life. Ano po? Ano po ba yung gamit ng buhay po natin? Kasi tandaan po natin, sa lahat ng mga nag-i-exist sa ibabaw ng mundong ito, may gamit yan, may purpose. Ano po, kung bakit ang isang bagay, kung bakit ginawa ang isang bagay, mayroong purpose yan. Hindi po siya ginawa na walang dahilan. Ano po, kapag tayo po ay bumibili ng mga sabihin po nating mga appliances, may gamit po yan. Kung bakit tayo bumili, may gamit yan. At kung bakit ginawa yan, may gamit po yan. So, same thing with our life. Kung bakit po tayo kinreate ng Diyos, hindi dahil para mag-exist ka lang, hindi para ikaw po ay mabuhay lang sa ibabaw ng mundong ito at pagkatapos mong mabuhay, mamamatay ka, tapos na. Hindi po ganun. Ibig sabihin, meron pong purpose, meron pong layunin ang pagkakalalang po sa bawat isa po sa atin, mga giliw po natin, mga tagapakinig. Ang tanong, ano po ba yung purpose natin? Ano po ba yung gamit ng buhay po natin? Yan. Pag-uusapan po natin, mga kapatid, ang Santiago 4:14 at Efeso 5:16 hanggang 17. At nais ko pong basahin po sa inyo ang naturang talata. Ang sabi po ng talata dito po sa Efeso 4 o Efeso 5:16 hanggang 17 at ito po yung ating mapapakinggan. Sapagkat ang sabi po dito, masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Anong sabi po dito, mga kapatid? No, sabi doon, make the most of every opportunity because the days are evil. Ang sabi po ng NIV version po ng Biblia. Gamitin daw po pala natin ang ating pagkakataon. Lahat ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, use it. Now, make the most of every opportunity because the days are evil. You know why? Kasi ang mundo, pasama ng pasama. Patanda ng patanda ang mundo, pasama naman ng pasama ang mga gawain nito. Di ba? Kaya nga as Christians, ang sabi po natin, ng mga nakaraan, ibinukod po tayo, na set apart po tayo para sa gawaing makalangit, sa gawaing maka-espiritual, sa gawaing para sa Diyos. Kaya nga, tinuturuan po tayo, mga giliw po namin, mga tagapakinig at mga kapatid sa pananampalataya, na gamitin po natin ang bawat pagkakataon. Kasi yun ang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yun po yung inaasahan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Make the most of our, sabi nga, every opportunity, to do good. Sapagkat ang sabi po dito, because the days are evil, mga kapatid. Now, ang sabi po ng Santiago, doon po sa James chapter 4, kung meron po kayong mga Biblia ngayon na hawak hawak nyo dyan sa inyong mga tahanan, samahan nyo po ako sa pagbasa para na-check nyo po yung ating pinag-aaralan at pinag-uusapan at nababasa. Ang sabi po ng Santiago 4:14, ito po yung ating mapapakinggan, mga kapatid. Ni hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. So, sino po ba ang nakakaalam ng wakas niya sa mundong ito? Kayo pong nakikinig po ngayon sa radyo, alam nyo na po ba kung kailan po kayo magtatapos? Ibig sabihin, kung kailan po ba matatapos ang buhay nyo sa mundong ito? So, I'm sure ang sagot nyo po, hindi alam. Hindi natin alam. Ako, hindi ko alam kung kailan ako mawawala. So, ganun din sa inyo. Sa inyo pong mga nanonood po ngayon, via live streaming dito po sa Facebook, ang tanong ko po, mga kapatid, alam nyo po ba kung kailan po kayo matatapos sa mundong ito? Ibig sabihin, kung kailan kayo mawawala sa mundong ito. So, hindi nyo rin po alam. Hindi po natin alam. Hindi po natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kaya nga, ang sabi po ng Biblia, maliwanag ang sabi ni Santiago, na hindi nyo nga alam
kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ano po, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya lang sabi po dito, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso. Alam niyo yung parang aso? Ang sabi po sa wikang English, before, ibang salin, mist, singaw, usok. Di ba? Yan po yung sinasabi po dyan. So yung buhay pala ng tao, dyan po inihalin tulad. Sa before, dito sa aso. Alam niyo yung aso sa Tagalog, ano po? Ito po yung singaw, yung usok lang po yan. Hindi po siya aso kasi may mga nagbabasa po na aso. Hindi po. Ang buhay ng anong tao ay parang aso. Hindi aso. Aso po yan, aso. Ano yung pagkakaano lang po natin sa Tagalog May nagbabasa po kasi na aso ang basa Hindi po. Sabi po dito, sabi ito, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso. Hindi aso yan. Aso, yan, usok, mist, singaw, yan mga kapatid ko. Kaya, ito'y tinuturo po sa atin, ganun po pala, inihalin tulad ang buhay ng tao. Parang mist lang, before lang, singaw lang. Alam mo, kapag tayo po halimbawa, nagsaing po tayo, kapag nagsaing ka, kapag kumulo na yung sinaing mo, pag tinanggal mo yung takip, dyan po inihalin tulad yung buhay ng tao. Pag tinanggal mo yung takip, ano po yung lalabas? Yan po yung mist, yan po yung before, yan po yung singaw, yan po yung konting usok. Kapag lumabas yan, yung usok, sabi nga po dito, pagdakay lumilitaw at pagdakay nawawala. Ganun ang buhay natin. Maiksi, sabi nga po, walang nalalaman ang sabi po ng Biblia. Kaya nga, tinuturo po sa bawat isa po sa atin, make the most of every opportunity because the days are evil. Make the most of your life. Pag-uusapan po natin, mga giliw po naming mga tagapakinig at mga kapanig sa pananampalataya, yung word your. Yung Y-O-U-R. Pag-usapan po natin ito. Letter Y. Okay? Para magamit po natin ng tama at maayos ang ating mga buhay, ang ating mga lakas, ang ating mga sarili. Just to serve God. Just to give our life, our strength. To follow sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon. Number one, yield. Letter Y, yield. Ano bang ibig sabihin ng yield? Ang sabi po ng Tagalog Dictionary is sumuko. Nang sabi po doon sa 2 Chronicles chapter 30 verse 8, mga kapatid, at nais ko pong basahin po sa inyo at ganito po yung ating mapapakinggan. Sa ikalawang kronika, mga kapatid, 38, ano po ang payo ng Diyos, ang payo ni Yahweh sa mga taga-Israelita? At maging sa panahon po natin, ano pong sinasabi po ng Biblia? Doon po sa ikalawang kronika 38, kung meron po kayong mga banal na kasulatan at Biblia na hawak-hawak po ngayon, samahan niyo po ako sa pagbasa at i-check po natin kung ano ang sinasabi po ng naturang talata. Dito po sa ikalawang kronika 30, versikulo 8, ganito ating mapapakinggan. Huwag kayong gumaya sa katigasan ng kanilang ulo. Magbalik na kayo sa kanya, kay Yahweh. Dumulog kayo sa kanyang dambana na itinalagan niyang pangwalang hanggan. Sambahin ninyo si Yahweh upang mapawi ang galit niya sa inyo. So ibig palang sabihin, mga kapatid, kung bakit ang Diyos po pala ay nagagalit sa tao kasi nagiging nagiging kulang or nagiging iba yung kanilang pinaprioridad. Iba ang sinasamba ng ibang tao kaysa doon sa totoong Diyos na dapat nilang sambahin. Bakit po natin nasabi? Kasi yan po yung sinasabi po ng talata And during the time of Israel, instead of they worshiping the Lord, nagsasamba sila, sumasamba sila sa ibang Diyos. Di ba? Kaya ang sabi po ng Biblia, wag ninyong wag kayong gumaya sa katigasan ng kanilang mga ulo. Sa ibang sa ibang nasyon, sa ibang balat, sa ibang tao. Sabi ni Yahweh, wag na kayong gagaya sa kanila. Sumamba kayo sa akin para para hindi ako magalit sa inyo. Di ba? Ang sinasabi lang dito, sumamba tayo sa totoong Diyos. Wag na tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sorry to say, pero yun po yung sinasabi po ng Biblia. Ito po'y pagkukorek. Hindi po natin alam kung sino po yung mga kasama po nating mga nanonood, pero ito po'y pagkukorek sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Hindi po natin alam kung sino po yung mga nakikinig po sa atin sa mga oras na ito, pero ito po'y pagkukorek. Nang sabi po dito, wag na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kundi, nang sabi niya dito, sumamba kayo sa akin para hindi ako magalit sa inyo. Di ba? Sabi po dito, napakamaliwanag Sambahin ninyo si Yahweh upang mapawi ang galit niya sa inyo.
Ano po, kung kayo'y manunumbalik, ang sabi po ng 9, kung kayo'y manunumbalik sa kanya, ibabaling niya ang inyong mga kasamahang nabihag sa ibang bansa. Ano, mahabagit, mapagbigay si Yahweh, di kayo itatakwil kung kayo'y manunumbalik sa kanya. So, we are talking about the word letter Y o yield. Ano po, sumuko. So sometimes many Christians fail to yield themselves completely to God. Ano po, they hold in reserve a portion of their life for selfish pursuit or for selfish desires. Sometimes ganun po ang nangyayari po at kung bakit kahit mga Kristiyano po bumabalik po sa dating pamumuhay, mga kapatid ko. Kaya ang nagiging ending po ng buhay, nagiging nagiging palalo, nagiging po tayo, bumabagsak yung ating mga pamumuhay, mga kapatid. Kaya dito, maliwanag yung paliwanag sa atin. Dito, maliwanag po yung paalala sa bawat isa po sa atin, mga kapatid ko. Number 1 is yield, sumuko. Kasi ang pagsuko does not necessarily mean na talunan ka. Hindi po yun. Dito sa pinag-uusapan natin, sa pagsuko natin sa Diyos, tayo po yung magiging matagumpay pa. Yun po yung susi. Gusto mo maging matagumpay sa buhay? You must yield yourself to God, kapatid. Kasi apart from Him, we can do nothing. Sa labas ng Diyos, walang pagtatagumpay. You want to be victorious? Then, yield yourself to God. Isuko mo sa Diyos ang buhay mo, kapatid. Kasi doon po natin makikita, mga giliw po naming mga tagapakinig at mga kapatid sa pananampalataya, ang totoo at ganap na pagtatagumpay. What is the use of your life? Ano ang gamit ng buhay mo? Ang gamit ng buhay natin sa ibabaw ng mundong ito is not just to live, it's not just to work, it's not just to do mga house chores natin sa mga tahanan natin. Hindi po. Mag-aral, hindi lang po yun. I'm not saying na wag nating gawin yun. Pero sabi nga, make the most of your life. Nasabi po doon, ang isa sa mga bagay na gamit ng buhay po natin ay yung isuko natin ang Diyos, yung ating sarili sa Diyos, mga kapatid. To make the most of your life, we must yield to God. We must yield all to God. We must give Him the first place in our life. 'Di ba? Suko natin. Isuko natin. 'Di ba? Sabi nga ng awit, 'di ba? I surrender all, 'di ba? I surrender all. Yan ang sabi ng awit Isusuko natin lahat. Hindi sinabi ng awit, I surrender few. 'Di ba? I surrender small. Hindi po sinabi ng awit po 'yun. Kundi sinabi ng awit, I surrender all. Isusuko natin. Wala nang without any reservation. Na sa ating sarili. Isusuko mo talaga sa Panginoon. Lord, wala na akong magagawa, Panginoon. Di ba? Ganun mga kapatid ko. I hope na itong pinag-uusapan natin ay magiging kapakinabangan ng buhay spiritual po ng bawat isa. That's number 1, yield. Number 2, obey. Obey. Anong sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 22? Anong sabi ng Biblia? Basahin po natin. Unang Pedro 1:22. Ano po ang sinasabi po ng Biblia? At ito po yung paliwanag po sa bawat isa po sa atin, mga giliw po nating mga tagapakinig. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, pat nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang mga magkakapatid, naway maging maalab at tao sa puso ang inyong pagmamahalan. Anong sinasabi po dito? Obey. To make the most of our life, we must obey the Lord wholeheartedly. Sabi po ng Biblia, tayo po ay nilinis na ng Diyos. Tayo po ay talagang iniligtas na ng Panginoon. Ngayon, ano po yung dapat makita? Ano po yung dapat na maging resulta nito sa buhay po natin? Nang sabi po dito, dapat andun po yung pagmamahalan bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. To love God is to love others. To love God is to love people. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din sa kapwa. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagtingin at pagbibigay ng pansin sa iba. Kaya nga meron po akong napanood kagabi, nag-browse lang ako ng Facebook.
sa cellphone ko na meron pong sa Amerika, meron pong mga Pilipino na actually nurse po siya doon, kumakain lang sa isang fast food. Meron silang sineselebrate na birthday ng tita niya. No, meron pong Amerikano na dumating na sabi niya mga Asyano kayo, sa inyo nanggaling ang sakit. Yung virus, no? Sabi niya wala kayong karapatan dito sa lupa namin. Sabi niya wala kayong dito sa lupa namin. So sabi nung isang Pilipino, sabi niya you are racist, sabi nun. Ni-report. So etong Amerikanong ito humingi ng sorry. No, ang mensahe lang, ang lesson sa buhay mananampalataya. Ano po, sa atin bilang mga Kristiyano, sometimes meron tinatawag na di ba? Yung parang spiritual racist. Ano po, yung bang tipo na hindi, eto bagong Kristiyano siya, nasa middle class siya, nasa lower class ka, nasa lower class silang family, kami nasa higher class family kami. Kailangan dapat diyan ka lang, hindi ka dito sa amin, hindi ka sasama sa amin at hindi kami, di ba? So hindi ganoon Sa loob ng iglesia, kapag tinanggap mo ang Panginoon, kung ikaw man ay nasa mataas or sabihin natin maganda ang kalagayan mo, meron ka man o wala ka man, sa loob ng iglesia, pantay-pantay po tayo, kapatid ko. Walang spiritual races. Wag mong isipin na hindi, mahirap siya, mayaman kami, dito kami. Wag ganun. Dapat po tayo pantay-pantay. Kasi kung iisipin mo, mga kapatid, sa totoo, hindi naman tayo karapat-dapat sa salvation, sa kaligtasan Hindi naman tayo mga Hudyo. Mga Hintil po tayo. Sa totoo, ang promise ng salvation hindi po sa atin. First and foremost, ang promise ng salvation hindi po sa atin, mga kapatid. Ang promise ng salvation sa mga Hudyo. Hindi naman tayo mga Hudyo But praise be to God. There is Jesus. Who sent by His Father, who sent by God, para po tayo magkaroon po ng assurance for our salvation. Kaya nga sa atin bilang mga Kristiyano, dapat hindi po tayo magkakaroon at dapat hindi po natin sinasabi po na hindi, dito siya, dito kami, o dun siya, dito kami. Hindi po, pantay-pantay tayo sa bawat isa po sa atin. Obey. Kung tayo po iniligtas na ng Panginoon, ang sabi po dito, ngayon malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang mga magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Di ba? Bilang mga Kristiyano, dapat maging taos sa puso ang ating pagmamahalan. To make the most of our life, we must obey the Lord wholeheartedly. Nasa pagsunod ang pagpapala. Sabi nga dito, huwag maging matigas ang ulo natin. No? Nasa pagsunod. Apart from Him, we can do nothing. Mga kapatid ko. Number 1 po yan, obey. Diba? Sabi po din, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod po ay napaka-mahalaga sa atin. Okay? Number 3, letter U. Unite. Anong sabi po doon sa Ephesians chapter 4, verse 3, pong sabi po ng Biblia? Efeso 4:3. Kung meron po kayo, muli, may Bible kayo, basahin po natin, i-check po natin sa mga aklat po natin, sa mga Biblia po natin. Sa Efeso 4:3, ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ang tinuturo po sa atin, mga kapatid, dito ay tungkol po sa sa pagiging isa. Pagiging united. Sabi po dito, we must strive to live peaceably with all men. Di ba? Kapatid, meron po ba tayong kaaway? Kapatid, yan po'y tanong lamang. Meron po ba tayong kasamaan ng loob? Lahat naman tayo marahil dumating din sa punto na ang buhay po natin ay dumaan po tayo niyan. Meron po tayo naging katampuhan, meron pong nagtampo sa atin, at posibleng tayo din po nagtampo sa kapwa-tao po natin. Nangyari po yun. Walang tao po na hindi po naranasan po yun, mga kapatid ko. Pero nga lang, nung tayo po ay tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, inaasahan naman po ng Diyos sa bawat isa po sa atin na tayo po, sabi nga po dito dapat yung ating mga puso, yung ating mga sarili ay dapat okay tayo sa lahat ng mga tao.
Ano po, kasi hindi na natin kino-consider yung ating sarili, kundi kino-consider po natin kung sino yung tinanggap po natin sa ating buhay, which is our Lord Jesus Christ, who gave Himself for us to have the eternal life. Mga kapatid ko, we must strive to live peaceably with all men. Make the most of your life. Ano po? Gamitin po natin ang pagkakataon lagi na tayo po'y maging ayos sa lahat ng mga tao, mga kapatid ko. Yun ang tinuturo sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. And lastly, rejoice. Di ba? Rejoice. Anong sinasabi po ng Philippians chapter 4, verse 4? Ang sabi po ng talata ay ganito, mga kapatid ko. Pilipos 4:4. Ang sabi po ng Biblia, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Anong tinuturo niya po dito ni Apostol Pablo? Pag sinabi po nating magalak o rejoice, ano po, hindi niya sinasabi at hindi niya binibigyan ng definition kung bakit magagalak ka dahil nakatanggap ka ng pagpapala, kung bakit nagagalak ka ngayon dahil ang daming mga blessing na dumating sa iyo, kung bakit nagagalak ka ngayon dahil wala kang karamdaman, kung bakit nagagalak ka ngayon dahil wala kang problemang pinagdaraanan, kung bakit nagagalak ka ngayon dahil gumaling ka sa karamdaman. Ang tinuturo po dito, sabi po dito, yung salitang magalak kayong lagi. Alam niyo the word lagi, always. Regardless kung ano yung nararanasan mo sa buhay, regardless kung ano yung pinagdaraanan mo, regardless kung may pagpapala o wala, regardless kung mayroong karamdaman o wala, regardless kung may problema o wala. But, sinasabi dito, the word lagi, always rejoice. Kung ano man ang mga pinagdaraanan po natin sa buhay, ano man yan, dapat hindi po natin binabaliwala at kinakalimutan ang kagalakan na dulot po ng pagtanggap po natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Nagagalak ka po ba? Sa mga taga-subaybay po natin, bilang mananampalataya, huwag nating kalilimutan po yun. Kung tinanggap natin si Jesus Christ bilang sariling tagapagligtas, so then, ang kagalakan dapat ay laging nasa atin. Lagi tayong magpupuri sa Diyos. Lagi tayong magpapasalamat sa Diyos. Diba? Sinasabi din naman po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ano po? Magpasalamat tayong lagi sa Diyos sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, napakahirap ng buhay. Alam natin pare-pareho po yun. Napakahirap ang buhay sa mundong ito. Lalo't ngayon tayo po'y dumaranas po ng pandemya, dumaranas po ng krisis. Ang dami pong hirap na tayo pinagdaraanan ngayon. Dito lang po sa Baguio, ilang pong barangay po ang naka-lockdown po ngayon. Ang dami pong mga barangay na naka-lockdown po ngayon. So, ang tinuturo lang po sa atin, dapat po maging sensitive din tayo. Dapat magkaroon din tayo ng disiplina sa sarili natin. Dapat maging maingat din po tayo, of course. Pero ang puntos ko lang, ang dami natin pinagdaraanan sa buhay. Pero ang paalala lang ng Diyos, ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay, dapat huwag kang makalilimot na tumawag sa Kanya. Huwag kang makalilimot na manalangin sa Kanya. Huwag mong kalilimutan na kausapin ang Diyos. Kasi alam nyo, at the end of the day, mga kapatid, ang sasabihin naman ng Panginoon sa atin, na sabi doon, well then, good and faithful servant. Kung maging tayo po'y katiwala sa pinagkaloob niya sa bawat isa po sa atin, use it for His glory. Kaya nga, make the most of your life. Gamitin natin ang ating sarili sa paggawa at pagsuko sa Panginoon. Paggawa ng mabuti, sabi nga po dito, yung the word your, Y-O-U-R, yield, obey, unite, and rejoice. Yan po ang mga dapat na gamit ng buhay po natin. Isuko natin sa Diyos ang ating buhay, at sumunod tayo sa lahat ng mga alituntunin na ipinagkaloob niya sa bawat isa po sa atin. Makiisa tayo sa mga tao, sa mga kapwa-tao natin, at sa huli ay dapat lagi tayong nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Regardless of the situation that we are in right now, regardless kung sino pang mga tao na kaharap natin, regardless kung ano yung nararanasan mo sa buhay, dapat po lagi po tayong lalapit sa Panginoon. Paalala po sa atin po yun, ha? Ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay, huwag kang makalilimot na lumapit sa Diyos.
kasi yan ang use ng buhay mo sa mundong ito. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5, make the most of every opportunity because the days are evil. Gawin po natin, i-grab natin ang lahat ng pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ating kapwa and most especially sa ating Diyos na buhay, sapagkat yun po ang pagkatawag sa bawat isa po sa atin. Okay, mga kapatid, paalala po yan ha. Tayo po nawa ay mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may pagkatakot sa Diyos, sapagkat after all, at the end of each day, the Lord will bless you in return. Gusto mo maging mapagpala? Gusto mo bang pagpalain ka ng Panginoon? Ang pagpapala ay makukuha natin matapos na matanggap natin ang Diyos at matapos nating unahin ang Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano pang sinasabi po ng Biblia? Delight yourself with the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kapatid, make the most of your life. Kanawa, gamitin po natin ang buhay po natin sa pagsuko sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos, sa pakikisa sa kapwa-tao, and higit sa lahat, sa pagpupuri at kagalakan na sambahin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, na naway ang mga salitang napakinggan po natin ay naway pumasok sa ating mga puso at isip, at higit sa lahat, gamitin po natin ito para sa Panginoon. So nawa ang salitang ito ay hindi po naging pabigat sa ating mga damdamin, kundi ang mga salitang ito ay nagpagaang upang gawin po natin ng may taimtiman na sundin natin ang mga kalooban ng ating Panginoon. Make the most of your life. Okay? So purihin ang Panginoon at dako po tayo sa announcement. At ang mga kapatiran po natin dito po sa Baguio, sa Church of Praise at Pines, praise be to God, dahil itong nakaraang araw, kahapon, actually yesterday, nakuha na po natin yung ating certificate from City Hall. Nakuha na po natin. So bukas po, araw po ng Linggo, meron na po tayong gatherings. Sabi nga po nila, meron na po tayong, sabi nila, mass gathering. Pwede na po tayong pumunta sa kapilya. Pero po, ang mga makakadalo lang po ay yung edad po na 22 hanggang 59 o hanggang 60. Yung 61 pataas, bawal na po yan. Yung 21 pababa, hindi po pwede ha, mga kapatid. Yung mga senior citizen po natin, mga kapatid, yung 61 pataas, kayo po ay wag po munang lalabas ha, sa inyong mga tahanan. No? Wag muna ka po kayo lalabas sa inyong mga tahanan. Pero meron pa rin naman po tayong online worship. So pwede na po kayong pumunta sa Sunday bukas sa kapilya. Alas 9 po ng umaga hanggang alas 11 po tayo. So nagpasa na po tayo ng mga documents po na talagang susunod po tayo doon sa protocols po ng gobyerno. So pinaipasa na po natin. That's why na-receive na po natin yung certification na ito po yung nagpapatibay na sumunod po tayo doon sa direktiba ng ating pamahalaan. So meron na po tayo, kompleto na po tayo doon po sa kapilya. Bukas, see you Sunday, see you tomorrow, at naway ingatan kayo ng Panginoon at ingatan tayo ng Panginoon. Pero doon sa mga kapatid po na nasa tahanan, meron pa rin po tayong online worship. Along na sinasabi po natin, yung pagsamba po natin na may kasamang mga kapatiran nandun po sa loob ng kapilya na. Okay? So alas 9 hanggang alas 11 po yan. Mga kapatid, kung meron po kayong nais pong itanong, mangyari po na i-text nyo lamang po ko sa 0919-388-6705 at ang aming landline number 443-3654. No, yan po. At kung ano man po yung mga katanungan na gusto nyong malaman, yan po, text nyo lamang po ako, mga kapatid. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at yung ating daily online devotion, patuloy pa rin po yan, mga kapatid. Every from Monday hanggang Friday, alas 6 po ng umaga po yan. Yan po, yung ating daily online devotion. Purihin ang Panginoon.
Okay. Meron pong nag-message po sa akin, nag-message si brother, isa sa mga elder po ng Pines, no, na si brother Jerry Danganan. Nang sabi niya, please pray for Maria Teresa Kubota. Oh, brother Jerry, siya po ay nasa Japan po ngayon, may cancer. Oh, let us pray for Sister Maria Teresa Kubota. So pag-pray po natin mga kapatid, sama nyo po sa inyong mga personal na panalangin. So pangalan niya po Maria Teresa Kubota. Ano po, siya po ay may cancer, ngayon po ay nasa Japan. Yung pinag-pray po natin nung mga nakaraan, si Sir Jerma Danganan Ochii na nasa Japan din, praise be to God, dahil naging successful po yung kanyang operation. Pero until now, nandun pa rin po siya daw po sa hospital, ay talagang ina-observahan pa rin po. Yun po yung message niya po sa atin. Ano po? So, purihin ng Panginoon. So, pag-pray po natin po ito mga kapatid, Sister Maria Teresa Kubota na may cancer po na nasa Japan. No? Naway ang Panginoon ang kumilos at ang magpagaling sa kanya. Okay? So, purihin ng Panginoon mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga napag-aralan at napakinggan at napag-usapan po namin sa umagang ito, Panginoon, dito sa Asin at Ilaw, dito sa Cool 97.5, Father God. Make the most of your life at yun po yung tinuro mo sa bawat isa po sa amin na kami po'y susuko dapat sa iyo lagi at kami po, Panginoon, ay susunod. Kami po dapat, Panginoon, ay laging kaisa sa mga tao at higit sa lahat, dapat po, Panginoon, kami po'y patuloy na nagagalak sa bawat buhay po namin nakasama ka. Pagpalain mo kaming lahat, ingatan mo ang bawat isa po sa amin, panalangin po namin ang kagalingan kay Sister Maria Teresa Kubota na may cancer na nasa Japan. I pray for the healing upon the life of this sister, Father God. Kay Sister Maria Teresa, ikaw po ang magpagaling sa kanya, kumilos ka nawa sa buhay niya, Panginoon, sa bahagi ng kanyang katawan, Panginoon, sa kabuuan ng kanyang katawan, O Diyos. In Jesus' name, because I do believe that you are God, a great healer God, a great physician God, a great doctor God. I do believe, Panginoon, bagaman milya-milya ang layo namin sa Kanya, wala pong imposible, Panginoon, sa iyo. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong pangalan, Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay posible na mangyari. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa po sa amin, mga kapatid po namin na kasama namin ngayon na nanonood, na nakikinig, ano man ang mga pinagdaraanan po namin, ano man ang mga pagsubok na pinagdaraanan po namin, in Jesus' name, makapangyarihan ang iyong pangalan, makapangyarihan ang iyong salita, in Jesus' name, naniniwala po kami. Kami po, Panginoon, ay patuloy na tutulungan mo, kami po, Panginoon, ay patuloy na gagabayan mo, kami po, Panginoon, ay patuloy na bibigyan mo ka ng kalakasan, ng kapangyarihan, upang sa magkagayon ay mapagtagumpayan po namin ang bawat pagsubok na aming pinagdaraanan sa araw-araw. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa po sa amin. Naway, ingatan mo kami, ang pinagdaraanan po namin ngayon. Nawa po, Panginoon, ang mga affected po ng virus, ikaw po ang magpagaling sa kanila. Ang mga frontliners po namin, gabayan mo, Panginoon, sila. Ang mga pamilya po namin, naway patuloy kami po, Panginoon, ay gabayan mo at ingatan mo. At higit sa lahat, Panginoon, naway yung pagpapala sa buong maghapong ito ay matanggap po namin. At higit sa lahat, ibalik namin sa iyo ang pagsamba at pagpupuri at pagpapasalamat. Gabayan mo kami, Panginoon, sa buong maghapon. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming ibinabalik sa iyo. Taglay po ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming makapangyarihang si Jesus at tagapagligtas at manunubos at sa tulong at basbas ng Banal na Santong Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kayo'y nakapakinig sa programang Asin at Ilaw. Samahan kaming muli sa susunod na pag-aaral ng salita ng Diyos. Mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share ang programang ito sa inyong Facebook, YouTube, Twitch TV at Instagram.